upuan tayo, physical po yan. Ano, babasahin po natin spiritual. Aklat ng mga Gawa chapter 2 verses 42 to 47. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Yun yung apat na pangunahin at kailangan natin gawin. Dahil sa maraming himala at kababalaghan ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat na sumasampalataya at ang kanilang mga ari-ari ay tinuring na parang sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi ng bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila na lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang salita. Upo na po tayo. Tayo po ay magpahinga sa presensya ng Panginoon habang hinahayaan natin ang Espiritu ng Panginoon na siya mangusap sa bawat isa. Ang ikalawa po, o yung una po dyan na nabanggit, at sila araw-araw ay nakikinig ng katuruan ng mga apostol. No? Ang sabi po dyan ay apostles teaching. Ano po ba yung patungkol sa apostles teaching na ito, na noong ang mga tao mula sa Bagong Tipan nakakilala kay Jesus, nagsama-sama sila, ano po yung tinuturing na apostles teaching? Maliwanag po sa banal na kasulatan na ito po yung mga bagay na tinuro ni Jesus. Tandaan po natin na si Jesus po nagministeryo sa lupa 3 taon. Nung magministeryo po siya sa lupa, ang ginawa po niya, spread niya po yung mga bagay na dapat marinig ng tao, at hindi lang marinig, kundi itinuro niya yung mga bagay na dapat sundin ng tao. Makikita po natin yan sa aklat o mga unang aklat ng Bagong Tipan. Si Mateo, si Lucas, si Marcos, pati po si Juan. No? Yun po yung mga katuruan. Kaya nga ang sabi po ng aklat ng Mateo 7:28, at sila ay mataman na nakikinig sa mga itinuturo ni Jesus. No? Ganyan po yung naging ugali ng mga Hudyo at mga tao sa panahon, kahit na nga Pariseyo, kahit na mga Saduseyo, kapag nakikita nila si Jesus, ay humihinto sila at matamang nakikinig. Pag sinabi pong matamang nakikinig, ibig sabihin sa English po yan ay active listening. No? Pag sinabing active listening, hindi mo lang ako pinapakinggan, kundi inuunawa mo yung mga bagay na lumalabas sa aking bibig. No? Ganyan po yung mga Hudyo, pati yung mga tao po sa panahon ng Panginoon Kristo, na kapag dumating si Jesus sa sinagoga, yung sinagoga po parang ganito rin po yung community, pero ang sinagoga sa Bagong Tipan ay mga hanggang 10 hanggang 12 lang ang pinakamadami, tapos may isang pong rabay o isang magtuturo. Yun po ibig sabihin ng sinagoga. Pero kapag sila na po ay nasa templo, ang isang pinakamalaking lugar po doon sa templo ng Panginoon sa Jerusalem ay 25,000. No? Nung bumaba po ang banal na spirito ng aral po si Pedro, yun po ay doon sa templo. Mga 25,000 yung nakikinig. No? So sa madali pong salita, kapag nagsasalita na si Jesus, matamang nakikinig yung mga tao. No? At napakagandang ugali na dapat ay atin pong ginagaya. No? So minsan kapag nanonood tayo ng telenovela, ayun natin istorbo tayo ng ating mga anak. No, minsan kapag nanonood tayo ng paborito nating mga sports, ayaw natin na tayo may istorbo. Kasi mataman kayong nanonood ng telebisyon, mataman kayong nanonood ng mga palaro. No, kapag ang salita ng Diyos pinag-uusapan, dapat higit na maganda ang ating ugali. No, kapag pinag-uusapan yung mga tinuro ni Jesus, no, marami pong mga subject yan. Kapag tinignan natin tungkol sa pag-ibig, tungkol sa kapayapaan, tungkol sa pagpapatawad. No? Sino na po dito napatawad ng Panginoon? Iwagay-iwagay nyo nga ang inyong mga kamay. Yun, purihin ang Panginoon. No?
No, isang napakahalaga na tayo sigurado na pinatawad na sa ating mga kasalanan. At syempre, yung gospel, yung ang mga tao, makilala nila si Jesus, ay isang napakahalagang katuruan. Hindi lamang po ni Jesus, kundi po ni Juan Bautista. Si Juan Bautista po yung tinig na sumisigaw sa ilang. Ang sabi ni Juan Bautista, wala pa si Jesus. No, wala pa si Jesus. Magsisi kayo na inyong mga kasalanan at malapit na ang kaharian ng Diyos. At inulit po yun ni Jesus nung dumating po siya. Ang agwat po ng edad ni Jesus, pati po ni Juan Bautista ay 6 months. No, 6 na buwan. Pero siya po yung para po ba siyang umalahokan sa panahon ng social studies, sa panahon ng mga barangay. Yung may mga sumisigaw, nag-a-announce. So si Juan Bautista po yan. No? Yung mga in-announce po ni Juan Bautista, karamihan doon ay in-emphasize po ni Jesus. Kaya pag pinag-uusapan po yung Apostles' teaching, iyan po yung mga halimbawa ng content o mga paksa. Ano pa po yun? Katulad po ng ano ba yung ating dapat gawin para maipahayag natin ang pag-ibig natin sa tao. Kapag pinag-uusapan yung pag-ibig sa tao, ang mahalaga sa Bible, yung mahihirap inaalala natin. Yung mga may sakit, inaalala natin. Yung mga widow, yung mga wala ng asawang lalaki, yung mga widower, yung mga babae na wala ng asawa, dapat inaalala po sila. Yan po, ini-emphasize po ng Bible yan. Kapag gusto po natin maipahayag ang pag-ibig, hindi lang pag February 14. Bagamat, sa kaisipan na marami mga tao, na i-emphasize yung pag-ibig kapag February 14, kapag tayo umiibig sa Diyos, ang Diyos nasa puso natin, hindi lang siya nandito ng February 14. Amen? Bawat araw, nasa puso natin siya, turo ni Jesus, mahalin natin ang Diyos ng buong puso. No, hindi lang tuwing February 14. No, ng buong puso, sa bawat oras, sa bawat sandali na ating buhay, at ikalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Yung kapwa po, yan po yung mga katabi nyo. No. Ano pa? Yung kapwa po, yan yung mga kapitbahay nyo. Ano pa, mga kapwa? Ang kapwa po, yan po yung mga lasenggo. No, yan din yung mga banal na nagsasabi na sila'y banal. No, yan po yung mga tao na nasa Kupang, mga tao na nasa Pilipinas, nasa buong mundo. Ang tawag po dyan ng Bible ay kapwa. Kaya napakahalaga po na nauunawaan natin ang banal na kasulatan dahil kapag iba ang tinuturo, ang sabi ng mga apostol, huwag kayong mangaral ng iba sa mga ipinangaral ko sa inyo. Buksan po natin yung Galatians 1:8. Aklat na sinulat po ni Pablo, aklat ng Galatia 1:8. Galatians 1:8. Ano po ang mangyayari kapag mayroon tayong itinuturo na hindi itinuro ni Jesus? Ano daw ang mangyayari kapag nagturo tayo ng mga bagay na hindi tinuro ni Jesus? Galatians 1:8. Subalit, kahit kami, ang nagsasalita po dito ay mga apostol, sa pamamagitan ni Pablo, kahit kami o isang anghel, o maging ang isang anghel daw, mula sa langit, bakit may anghel po ba mula sa lupa? Mayroon. No? Ang anghel mula sa langit, ito yung mga anghel ng Diyos. Anghel mula sa lupa, yung mga nakipag-away sa Diyos. Sila yung kasama ni Satanas. Kaya sa lupa, hindi lang tayong tao na mortal. Meron tayong mga katabi na umi-influensya sa atin upang huwag tayong sumunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. Iyan po yung 1/3 of the angels na nag-boycott sa langit, pinagsak po sila sa lupa. Nasa lupa po sila, wala po sila sa impyerno. Nasa lupa. 1:8. Subalit kahit kami o ilang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo, parulusahan nawa siya ng Diyos. Ano ang sabi? Kapag nagturo tayo ng isang katuruan na hindi tinuro ng mga unang alagad ni Jesus, pati ng mga propeta, pati ni Juan Bautista, ano sabi ng Bible? Sumpain kayo. No, sumpain. Kaya napakahalaga na ang Biblia po ay ating pong binabasa. Dahil ang lahat ng katuruan ni Jesus naririto po sa Bible. Para po sa mga kapatid namin na nagsisimulang lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Ito pong Bible, ituring po nating love letter ni Lord. No, love letter ni Lord.
Ito ay sulat ng Diyos, sabi ng pangalawang Pedro, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay kanyang ginabayan ang mga sumulat nito. No. Sino po ang sumulat nito? Ang sumulat po nito ay tao dahil ang magbabasa ay tao. Kapag ang Diyos ang nagsulat nito, baka masyado natin hindi maunawaan. Pero ang mga taong ito ay tinuring ng Bible na mga banal. Mga banal na tao na ginabayan din ng Diyos. So ang Diyos mismo sa pamamagitan ng Holy Spirit, ginabayan niya ang mga isinulat dito. Alam po ninyo, ako po ay manunulat ng libro, kami po mag-asawa. At pag gumawa po kami ng libro, ipinapasa po namin yan dyan sa publishing house, CNE Publication. No? At hindi agad-agad dyan na ilalabas. May gagabay po dyan at magbabasa kung ang mga sinulat po namin ay tama. Ang tawag po niya sa research, sa malalim na ay validation. They validate, they evaluate what's are in the book. No? At ganun din po ang nangyari dito nung sumulat po yung 40 tao. Iba-iba ang kanilang pinanggalingan, iba't iba ang kanilang katayuan sa buhay, iba't iba ang kanilang mga nangyayari sa kanilang mga buhay, bagamat iisa ang kanilang commonality. Ang commonality nila, lahat sila ay nananampalataya sa Diyos. May doktor na katulad ni Lucas, may hari na katulad ni Haring David, mayroong propeta na katulad ni Propeta Isaias, at may mga mangingisda na katulad po na marami sa atin, mga magsasaka na katulad po ni Pedro, nila James, nila Santiago, at meron ding mga hukom. No, may mga hukom na katulad po nila, ang pangalan nitong hukom na ito, he's a judge, no? At ngayon din ay marami pang mga, si Moses po, na isa sa ating mga patriarka, isa sa ating mga ninuno, na kilala po natin, ay sumulat din ng unang aklat, 5 unang aklat na lumang tipan, no? Ang Biblia po ay binubuo ng 66 na aklat, 66 books. Kaya ang sabi Biblia, Biblos. Ang Biblos ay Griegong salita ng ibig sabihin library. No, kaya pag hawak niyo isang library. Bakit? Kasi may 66 na aklat dito, kaya tinawag siya library. No. 30 sa lumang tipan. Ang lumang tipan sinulat bago dumating si Jesus. Nung dumating na po si Jesus, nasulat po yung bagong tipan. 39 in the Old Testament, 27 sa New Testament. No. At para madali po natin maunawaan, mayroon po dyan kapitulo na tinatawag. No, may aklat po, katulad po nitong ating binasa kanina, aklat ng mga gawa, yung mga gawa po isang aklat. At para maunawaan ng tao, may kapitulo. Kaya sinasabi natin, mga gawa, kapitulo 2. No, kaya mayroong kapitulo. At para mahanap, kasi mahirap po kung actually, ito po sinulat ng patuloy-tuloy. Walang kapitulo, wala pong verses. Pero dahil nga po sa karunungan ng tao, sa paggabay ng Diyos, tinuruan niya yung mga gumawa nito, nag-translate, para may mga verses na madali natin nauunawaan. No? May mga versikulo, may mga talata para madali natin mabuksan. Love letter po ito ng Diyos. Para makita po natin kung ano ay tinuro ni Jesus, babasahin po natin ang naririto. No? Kaya po ang Biblia ay napakahalaga dahil ito po yung pinag-usapan ng mga nauna sa atin. They devoted themselves in apostles' teaching. Ito po yung apostles' teaching na nasa 66 na aklat. Bakit daw? No, dapat tayo ay mamaster. O hindi man natin mamaster, malaman natin kung ano ang nasa aklat na ito. Una pong dahilan ay mahalaga sa ating paglago at pagtanda sa Panginoon. Amen. No. Mahalaga ang ating paglago at pagtanda sa Panginoon. This will be very good and essential for growth and maturity. Growth and maturity. Yung mga bata po na kasama po natin ngayon, na sumasamba po sa atin, no, na ating kinatutuwa bilang mga magulang, tito at titas, no. Pagkalipas po ng ilang panahon, halimbawa 10 taon, ganyan pa rin po yan. Ano po sa palagay niyo yung mararamdaman sa kanila?
Halimbawa ngayon po, 5 taon, ganyan na ugali, ganyan po yung saya na dinadala nila. Kumisa kinakainisan natin palagi. Pero kapag lumipas pa yung 10 taon, ganyan pa rin po yan. Hindi na po siguro tayo matutuwa. Baka po tayo na imainis. At masabi po natin na bakit ganito po yung aking anak o yung aking pamangkin. Abnormal po ata siya. Kulang po ata siya sa paglagong kaisipan o paglagong pisikal. May delay sa development niya, di po ba? Ganon din po sa buhay pananampalataya. Kapag kulang po tayo ng kaalaman dito, magiging unano po tayo sa ating pananampalataya. Na imbis sana ay na matangkad na, dapat sana ay maunlad na, mature na tayo sa pananampalataya, nadi-delay. Kapag ang salitang word ay nadi-delay din yung blessings ni Lord. Tandaan nyo ha, ang blessings ni Lord, tuloy-tuloy na bumabagsak sa mga tao. Pero, may espesyal na pinapayagan siyang dumating sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya because we are children of God. Siyempre, kapag anak mo isang tao, may espesyal kang ibibigay. Kaya lamang, may mga anak din ng Diyos na dahil kulang dito, bansot sa Apostles' teaching, hindi nila natatanggap yung mga pagpapala na dapat ay matanggap nila. Ang tawag po dyan ng Bible, sila po ay mga baby. No. Sila po ay mga sanggol sa pananampalataya. Kapag sinabi sanggol sa pananampalataya, mga immature. Ayun niyo po siguro sinasabi na yung batang ito napaka-immature. O kaya yung asawa niyo, kung minsan nag-aaway kayo, may magsasabi, napaka-immature mo naman, yung bagay lang, hindi po mga kunawaan. Meron din pong ganyan sa mga mananampalataya. Kailan po yan nangyayari? Kapag kulang tayo sa mga apostles' teaching, sa madaling salita, hindi po tayo lumalago sa pagkilala dito sa Panginoon. Kaya nga napakaganda, no, sinabi po binasa ni Ate Flor kanina, sa aklat ng mga awit, ang sabi dyan, aklat ng awit, chapter 1, no, mga awit, kapitulo 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Napakainam kanina rin po kay Ate Flor. Tayo po, nakinig tayo sa payo ng tama, ng mabuti. No, siguro wala kayo, yung iba sa inyo para nagdadala isip pumunta rito, pero may nagpahayo sa inyo, halika pumunta tayo doon. No, yun po ay payo ng tama. Siguro meron po kayong kasambahan sa pupunta ka pa dyan. Ba't hindi ka nalang mag-stay dito sa bahay at maglinis ka o magluto ka, may bisita tayong darating. Payo po yun na masama. Kasi humahad lang yun sa pagkakatuto natin sa mga apostles' teaching. Amen? So, bulay-bulayin daw natin, ang sabi ng banal na kasulatan, bulay-bulayin nyo ang salita ng Diyos araw at gabi. Pag sinabing bulay-bulayan sa banal na kasulatan, araw at gabi, ibig sabihin regular natin itong babasahin, regular natin itong pag-aaralan, regular tayong dadalo sa mga kakatipon patungkol sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Ang sumulat po ng aklat ng awit ay wala iba kundi si Haring David at iba pa mga hari kasama po si Haring Solomon. At alam naman natin na si Haring Solomon ang pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan na tao na pinagkalooban ng Diyos ng pagpapalang para sa kanya. Dahil nung tinanong siya ni Lord, ano ang gusto mo ibigay ko sa iyo? Hindi humingi si Jesus, si Haring Solomon ng bigyan mo ako ng kayamanan. Hindi. Ang sabi niya, bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng karunungan upang hindi ako magkamali sa aking mga desisyon bilang hari. At ang sabi ng Diyos sa kanya, nakatutuwa ang iyong hiningi. Hindi ka humingi ng iba pang kaharian. Hindi ka humingi ng maraming mga kayamanan. No. Pero ibinibigay ko sa iyo ang iyong kahilingan ng karunungan. At dahil ang karunungan ang hiningi mo, susunod yung kayamanan. Amen. Susunod yung kalusugan. Amen. Susunod yung magandang buhay. Amen? Talampakan nga po natin ang Panginoon. Ay totoo ang karunungan. Gusto niyo po maging matalino? Ay totoo. Alam po niyo, gumraduate po ako ng Technical College, most outstanding.
Nung high school po, nag-graduate po ako, first honorable mention. Nung college na isa ko kinulang course, hindi ako umaten kasi hindi nila ginawa cum laude. Karunungan din po yon, kaalaman pero sa mundo. No. Ito po yung tunay na karunungan na sinasabi po ng mga hari, ng mga lumang tipan, ng mga disipulo at ng Panginoon sa Kristo. Amen? Gusto niyo po ba maging cum laude ni Lord? Maging most outstanding ni Lord? Eto po. Amen. Bubulay-bulayin natin araw at gabi. At ang isa pong ginamit ng Diyos pagkatapos ni Moses ay si Joshua. Amen? Si Joshua po ay kasama ni Moses. Hindi po nakarating si Moses sa lupang pangako. Pero ang nakarating po sa lupang pangako ay sa pamamagitan ni Josue. Tingnan nga po natin yung Josue 1:8. Kung ano ang kapareho na sinabi po niya, na sinabi din po ni Haring David. Josue 1:8 sa lumang tipan. Kapag lagi niyo po itong hawak, masasanay po kayo, madali po matagpuan. Hindi po mahirap matagpuan. Kailan dapat? Araw at gabi. No, Joshua 1:8. Nasa na yon? Joshua 1:8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na ito. Meditate. No, huwag po kayong malilimutin. Ano ang sabi po ng Panginoon? Huwag natin lilimutin ang kasulatang ito. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Ano mangyayari? Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Walang tao na nabuhay sa daigdig na hinangad na hindi maging maayos ang buhay. Amen. Sino po sa inyo naghahangad na nabubuhay? Walang mangyari sa buhay ko, okay lang. Lahat tayo naghahangad ng isang buhay, ano sabi ng Bible? Na matagumpay, isang buhay na masagana. Amen? Amen. Pero ang requirement ni Josue, ito ang magtuturo sa atin para kung ano ang isang buhay na matagumpay at isang buhay na masagana. Ang English po yan, so that you are going to have good success. May adjective good. May mga tao na successful. Pwedeng naging presidente, sabi natin si Duterte para siyang matagumpay. Yung mga senador matatagumpay, yung mga artista matatagumpay, pero hindi po yung tinutuloy ng Bible. Ang good success sa Bible ay isang buhay na sinusunod natin ang mga nakasulat dito. Amen. At pag nakasulat dito ay sinusunod po natin, tayo po ay magkakaroon ng tunay na tagumpay. Amen. Amen. Dahil tagumpay sa pisikal, tagumpay sa material, at higit sa lahat may tagumpay tayo sa ating spiritual na buhay. Because our life is not only destined in this world, na ilalagay ang kabaong natin doon sa nicho, kundi our life, we are living the spiritual life, doon tayo nakasama ng Diyos pag tayo na po ay nawala rito. Amen. No, so yun yung ikalawa na kinakailangan po na tayo ay lumago sa ating pananampalataya at gayon din dapat tayo ay maging epektibo sa ating pagiging Kristiyano. Pag sinabing epektibo, nagagamit tayo ng Diyos para ang ibang tao ay mailapit natin sa Diyos. Amen? Dahil kapag tayo nagbabasa ng Bible, may 4 na siguradong gagawin sa atin. Ang sabi ng 2 Timoteo, una, ituturo sa atin yung mga bagay na patungkol sa Diyos sa pamamagitan nito. Pangalawa, kapag mayroon tayong hindi nagagawa na umaayon dito, marirebuke tayo nito. Sasabihin sa atin, hoy, mali ang ginagawa mo. Tumutubo ka ng malaki. Hoy, mali ang ginagawa mo. Ibalik mo yung sukle. Hoy, mali ang ginagawa mo. Nagagalit ka sa kapitbahay mo. Rebuke. I-rebuke tayo sa mga mali natin kaisipan, sa mga kasalanan natin ginagawa. Ikatlo, magagamit din ito para tayo ay tulungang matama sa mga maling kaisipan, sa mga mali natin dating ginagawa, yung mga practices natin na akala natin ay tama. Ay nako, dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Dito ako pinanganak, ganito na rin ako mamamatay. Sino nagsasabi sa inyo ng ganyan? Mali po yan dahil ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin
ng tamang dapat natin gawin. At higit sa lahat, ang banal na kasulatan, iti-train tayo. No? Iti-train. No? Anong pag sa tagal ng train? Sasanayin. No? Sasanayin tayo na mamuhay na isang buhay na makalangit habang tayo ay nasa lupa. Amen. Ulitin natin yon. For doctrine, tamang katuruan. For rebuke, itatama. Re-rebuke tayo. For correction, no, sa mga mali natin, mga dating kaisipan. At pang-apat, ititrain tayo. Sasanayin tayo mamuhay ng tagalangit kahit na tayo ay nasa lupa. Napakaganda po noon. Habang tayo nasa lupa, parang tayo nasa langit. Dahil maliwanag naman ang banal na kasulatan, ang sabi ng banal na kasulatan, kayo na nananampalataya sa Panginoon, dumadaan lang kayo sa mundo. Pero ang inyong pagkamamamayan ay mamamayan tayo ng langit. At bilang tayo ay tagalangit, dapat ang katangian natin, ang ugali natin na ating mga ginagawa ay dapat ugaling makalangit. Ano yung ugaling makalangit? Ito po, makikita natin ito. Magtiyaga po tayo magkakasama. Ituturo sa atin ng Panginoon isa-isa ang bagay na yan. Amen. At kahuli-hulihan, paano dapat tayo nagre-respond sa Apostles' teaching? Paano tayo, ano dapat ang tama natin reaksyon sa mga katuruan ng Panginoon? Una, sabi ng banal na kasulatan, and they devoted themselves in Apostles' teaching. Ano ibig sabihin ng devoted? May awitin po noon, si Eddie Peregrina ata yun, devoted to you. Hopelessly. Hopelessly devoted to you. No? Hindi si Ed. Victor Wood? Hopelessly devoted. Yon. No. Na yung mag-asawa o babae, lalaki, yung buhay niya, dinevote niya doon sa asawa niya o sinisinta niya. Yung may mga boyfriend, girlfriend, or mayroong mga asawa. Marami ngayon lalabas kasi February 14. No? Sabi nila, special ang araw na ito. No? Yun. Devoted sila sa kanilang mga asawa. Ganon din ang damdamin ng mga mananampalataya na tinuruan po ng banal na kasulatan. Dapat daw ay devoted ang mga komunidad, mga iglesia, saan? Sa Apostles' teaching. No, dapat tayo ay ibigay natin ang tamang panahon. Magkaloob tayo ng tamang panahon sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Kung itinalaga natin ating mga buhay every Sunday, 9:30 to 11:30, ay naririto tayo, iyan po ay isang klase ng devotion. Ibig sabihin ng devotion, basta yung araw na ito, dito ako. Kahit may umiimbita, kahit may mahalagang bagay, ito, devoted ako rito. Yun po ibig sabihin noon. Ikalaman dapat natin ugali, dapat tayo po ay may matinding pagnanais na matuto at lumalim sa salita ng Panginoon. Kinumpara po yan ng banal na kasulatan sa, gusto kong basahin ito sa ating pagwawakas, aklat ng mga awit. Maganda po ito. Isa po ito lumang awit, pero napakahalaga na dapat ay alam po natin. Aklat ng mga awit 19. 19, yun. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ganda. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. No, kung gusto po natin talaga maging matalino, ito po ang magtuturo sa atin. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Gusto niyo po ba sumigla? Maraming mga tao depressed. Ito po ang gamot sa depresyon. Amen? Amen. Dahil ito'y magbibigay ng kasiyahan. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Magbibigay sa isipan ng hustong pagkaunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpatuloy itong magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Amen. No, ito po ang sabi, dapat magkaroon tayo ng pagnanais, matinding pagnanais na lumago sa salita ng Diyos. At ikatlo, dapat para daw tayong katulad ng mga sanggol
no, nasabik sa gatas. Ano po ninyo sa banal na kasulatan? Pag sinasabi yung gatas, no, at meat o laman, ito'y tumutukoy sa salita ng Diyos, no. Ang mga sanggol, kapag ang nanay po, no, ay nagpapasuso pa sila, nasa milking period ba tawag doon? Lactation. Lactation, no, kapag ang bata, sanggol ano lang, gutom na gutom. Kapag inilabas na yung kanyang pagkain ng nanay, makita niya pa lang at maamoy niya. Naobserbahan niyo po ba yan yung mga sarili o kayo mga sanggol? Di ba kumawag-kawag kayo? At nagmamadali kayo at gumiyak-iyak pa kayo para inyong ma-lactate agad o ma-sip-sip agad yung inyong pagkain? Di ba? Ganyan din po daw ang dapat natin maging ugali. At kahulihan na isang napakagandang ugali, ang banal na kasulatan po ay love letter ni Lord sa atin. Love letter ni Lord. Kung mahal natin si Lord, dapat kasabay nito yung pagkilala natin at pagkaunawa ng kompletong-kompleto sa Lord. At mangyayari lamang yan dahil ito po ang magpapakilala sa atin kay Lord. No, nung uso po yung mga love letters, natatanda ko gumawa pa ako ng love letter second year high school. May mga stationery pa noon nung araw. No? Pero hindi ko na natatanda ko ng sinulat ko roon. No? Pero love letter po yon. Pero ngayon hindi na uso yung mga love letter, di ba? No, mga love yung mwak-mwak na lang. Love yung mwak-mwak sa mga text, ano, saka sa mga messenger. No? At napakaganda na dapat natin maging mga ugali, no, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ay tunay na ipahayag natin ang ating pag-ibig, no, sa unang umibig sa atin sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Kanya. At ito lang po yung tanging paraan para makilala natin siya. Amen. Tanging paraan para makilala natin ang Panginoon Jesucristo, syempre yung sinulat po niya, yung love letter niya. Tayo pong lahat ay tumayo. May isa pong lolo, no. Taas nga yung mga kamay ng mga lolo. Lolo la, ay, mga lolo. May isa pong lolo, ako po hindi pa po ako lolo, hinihintay pa po ako magbigay sa akin ng apo, no. Habang kumukuyakoy po siya sa tumba-tumba niya, naobserbahan siya ng kanyang apo. At lumapit po yung apo sa kanyang lolo. Bakit po ba lolo, nasa tuwing kayo, mayat maya ay nasa tumba-tumba ninyo? Hawak-hawak ninyo ito. Bakit po kayo lolo, mayat maya nasa tumba-tumba ninyo? Hawak-hawak nyo ito at lagi ninyong binabasa. Hindi sumagot ang lolo. Ang sabi ng lolo, apo ko, punta ka sa likod. May basket doon. Yung nasa loob ng mga uling, may basket ng uling doon. At doon sa likuran natin, malapit lang ang ilog. Kunin mo yung basket ng uling at umigib ka doon sa ilog, punuin mo yung drum ng tubig. Opo, lolo. Takbo siya. Kinuha niya po yung basket ng uling, pumunta siya sa ilog, sumalok siya. Takbo din siya, nilagay niya po yung tubig doon sa drum. Takbo uli siya. Kuha po siya ng tubig at doon po ang nilagay niya sa drum. Takbo uli po siya. Kumuha po siya ng tubig sa pamagitan ng basket at nilagay niya po sa... Hingal na hingal po siya. Nakatulad ko po ngayon. Lolo, ano ka ba naman? Kanina pa ako bumabag ka pabalik-balik pero wala naman pong tubig ko. Kunti lang ang napunta doon. Ngumiti po yung lolo. Tingnan mo ngayon yung basket. Wala nga tubig yung drum. Pero tingnan mo yung basket. Kapag ito po, they devoted themselves in apostles' teaching regularly para po tayong basket ng uling na mawawala yung uling. Lilinis yung basket. Amen. Amen? Yumuko po tayo. Ama namin banal, salamat po sa umagang ito.
sa iyong katuruan na ang mga unang alagad ay nagbigay ng panahon, nag-schedule ng oras para po